Well, let's go to Davao first, dahil hanggang ngayon, it's our continuing coverage and storya na hindi pa tapos. So, kailangan natin balik-balikan yung ating mga correspondents. So, let's get the latest on the standoff in Davao from our mobile journalist, Merrimon Reyes. Merrimon, kamusta? Yes, Sir Jovi, Sir Ronald, and Miss Ami, nandito pa rin tayo sa labas, CP Garcia National Highway, kung saan halos ilang araw na rin nating tinututukan itong nangyayari sa pagitan ng Kingdom of Jesus Christ at saka ng pulisya dahil nga sa patuloy na paghahanap kay Pastor Apollo Quiboloy. So as of today, simula kanina umaga at saka hapon, nagkaroon ng dalawang press con. Una mula sa pulisya at kanina lang katatapos na lang ng press con. Kasama naman ang legal counsel ng KOJC. Siguro unahin lang din natin muna yung sa press con ng pulisya kanina na nagkaroon ng clarification sila pagdating doon sa detalye. Nung tinatanong natin kung kumusta na ba, may progreso na ba, anong update sa ginagawang search operations, nasa loob na ba, natuntun na ba, na-specify na ba yung exact location kung nakita ba sa ilalim talaga ng lupa based doon sa radar itong si Pastor Apollo Quiboloy, hindi daw nila sa atin mabibigay talaga yung full details dahil nga parte ito ng kanilang tactical operations. Nabibring up din kasi ng KOJC yung presensya ng armas ng mga baril daw ng pulisya sa loob ng compound. Kasabay kasi ito doon sa sinabi ni statement ni Pangulong Bongbong Marcos na wala raw dalang armas, walang daw dalang baril ang mga pulisya kaya hindi raw dapat matakot kasi ginagawa lang daw ito para sa seguridad ng lugar. Yun nga lang nasabi rin kanina kasi sa press con ng pulisya, yung presensya ng merong pulis na may bit-bit na baril ay nasa ibang mga location lang naman daw, hindi raw ito parang parte talaga doon sa loob ng establishmento. Pero yun nga lang din, kanina naman habang ongoing yung press con sa pagitan ng KOJC, ng legal counsel nila, binibring up pa rin nila yung, kumbaga parang harassment na nai-experience nila. Hindi raw kasi dapat nananatili sa loob ng compound itong pulisya habang ongoing daw itong paghahanap kay Pastor Apollo Quiboloy dahil nadidisrupt daw nito yung normal na pamumuhay ng simbahan. Bukod pa dito, nabanggit din na may violation pa rin daw ito sa privacy kasi wala daw probable cause itong pag-search paghahanap kay Pastor Apollo Quiboloy, dapat hindi na raw ituloy, umalis na lang daw ang pulisya. Kino-question din dito kung meron bang reasonable implementation talaga ng warrant of arrest. Dapat daw kung meron. Pero yun nga nababanggit kanina ni Atty. Estrelita Torion na wala raw, kaya dapat ay hindi na raw muna ito ipagpatuloy. Kumbaga, ihinto na muna itong paghanap nila. Meron din tayong nakuhang info data na 29 na miyembro ng KOJC ang nasampahan na ng kaso. 3 or 2 cases each daw ang nakuha ng mga ito. At paglabag daw ito sa resistance and disobedience to persons in authority, ito yung Presidential Declaration 1829, pati ang Public Assembly Act of 1985. Kasabay naman ito, may datos din tayo na umabot na sa 60 naman ang injured na miyembro ng pulisya at nasabi naman sa atin kanina na nagre-recover pa raw ang mga ito. Balik ko sa inyo. Mama Ami, you have any follow-up? Merrimon, may report kami na meron ng statement yung Davao Regional Trial Court. Kinaklarify nila yung kanilang temporary protection order. Hindi daw sakop nun yung search and arrest warrants. Meaning, pwedeng ituloy yun yung police. Meron bang reaction doon yung KOJC? Yes, Miss Ami, yung sinasabi nga sa statement na yun, hindi nga raw na-nullify nitong TPO yung search warrant na ginagawa ngayon na kailangan ma-implement kay Pastor Apollo Quiboloy. Kaya technically, dapat pa rin maituloy itong kanilang search operations. Pero kanina sa press con, kine-question kasi nila kung may probable cause pa raw ba talaga, kung reasonable pa ba talaga yung ginagawa ng mga miyembro ng pulisya sa loob ng compound. Kasi yung tinatanong din natin, sinasabi nila na kung alam daw ng pulisya na yung bunker na supposed location ni Pastor Apollo Quiboloy ay baga distinct na alam na daw nila, bakit daw pa iba-ibang lokasyon yung tinuturo ng pulisya? Kasi isa sa mga nabanggit na tinuturo daw, base sa kanina kay Atty. Estrelito, yung kanilang main office daw na turo na may heartbeat daw na nakuha doon, ilalim ng Jose Maria College yung paaralan, tas ngayon naman daw sa katedral. Kaya kahit sila raw ay nalilito sa kung ano ba yung kiniklaim na location ni Pastor Apollo Quiboloy, kaya sinasabi, tuntunin na muna raw, ihinto daw muna yung itong search operations dahil hindi na rin daw sila magkanda-ugaga sa loob ng compound, Miss Ami. Ang alam ko dyan, Merrimon, ay iba't ibang sources yung kanilang dahilan kung bakit ayaw nila bitiwan yung paghahanap kay Quiboloy sa
headquarters ng KOJC. Una ay meron silang mga intel reports. Apparently, galing din sa mga ilang miyembro ng KOJC na sinasabi na nandito sa ganitong klaseng tunnel at bunker si Kibuloy. Ikalawa ay science, na hindi pa naman perfect. Pero meron silang mga thermal scans, meron silang ibang mga scans na sinasabi, na pinapakita na merong mga gumagalaw, merong mga buhay na mga tao, merong mga tumitibok na mga puso, katulad ng puso ni Joby, dyan sa ilalim ng mga tunnels na yan. No? Hindi naman perfecto yung science na yan. Yeah. Pero meron silang indicative reason para hindi bitawan. Para nga silang ngayon Rottweiler, nag-lockjaw. No? Hindi sila nagbabawas, nagdagdag pa ng mga army. Na, 'di ba? Para tumulong sa kanila. At kung hindi nila yan, kung bibitawan kasi nila yan ngayon, mapapahiya sila. Lalo na medyo tingin nila solido yung kanilang intelligence report. Pero siyempre hindi nila ikikwento sa atin, sa ating mga karaniwang mortal, kung ano talaga ang kanilang dahilan. After na yan after na nila makuha, tsaka nila ikikwento, ano ba talaga yung pinanggalingan? Ano ba talaga yung batayan nila? Bakit ayaw nilang bitawan itong search na ito? Totoo yan, Sir Ronald. And kanina rin kasi nga doon sa press ko, nung tinatanong na natin, may certain estimated time and day na ba tayo ng pagtuntun dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Ang nasabi kasi sa atin nila ay hindi raw sila pwede makapagbigay ng timeline. Dahil nga baka, even nga yung estimated number ng deployed na pulisya sa paligid ng compound, hindi rin nila sa atin ibibigay dahil nga parte ito ng kanilang tactical operation. So very surface level pa lang yung nabibigay sa ating detalye kanina, lalong-lalo na mag-aanim na araw ng tuloy-tuloy itong initan sa pagkita ng dalawang panig. So wala rin tayong ibang detalye bukod doon. Pero sa panig ng KOJC, kine-question daw nila bakit nandito pa rin itong pulisya. Hindi ba raw dapat nagliligpit na sila? Plus, pagdating kasi nung tinanong din natin nung mga lumipas na araw, yung mga info na nanggagaling mismo raw sa loob ng mga miyembro ng KOJC, ang sinasabi nila, ito raw ay mga miyembro ng simbahan na tumakas, na gusto raw baliktarin yung kanilang karanasan sa loob ng simbahan. So yun yung nagiging defense sa side ng KOJC. Kaya tuloy-tuloy pa rin ngayon ang diskusyon sa pagitan ng dalawang panig. At tinatawag nga rin ni Attorney Israelito Torion yung atensyon ni Pangulong Bongbong Marcos dahil nga doon sa presensya ng mga pulisya na meron daw na bit na baril sa loob ng premises, even if sinasabi niya na supposedly ay wala. So narinig lang natin, may dumaan sa likod natin na isang jeep na puno ito ng mga residente. Hindi nga lang natin nakita kung mula ba sila sa KOJC o residente dito sa paligid na CP Garcia National Highway. Narinig na natin sumisigaw-sigaw sila ng bias dahil may mga question din na mga reports itong legal counsel ng KOJC tungkol sa search operations na nagaganap sa loob. Merrimon, actually, iuhuli ko nga sana yung usapin na yan, because we monitored that press con before ka sumalang today. So sige, kasi usually, Ma'am Ami and Ronald, ayaw natin na tayo ang storya bilang mga taga-media, di ba? It's not about us, and kahit na ganun yung sitwasyon, like EDSA Tres, hostile yung environment, we just go and cover, right? Pero yun na, nagkataon na may mga pahayag kanina na nadamay ang mga pangalan ng ating mga ahensya, ang One News at pati na rin ang Philippine Star. So mabuti ay ibalita sa atin ni Merrimon itong nasabi kayo natin, alam naman natin na na-correct na yon at alam din natin na humingi na rin ng paumanhin yung pagkakasabi ng mga pangalan ng mga ahensya natin dahil napaliwanagan na sila. Go ahead, Merrimon. Yes, kanina kasi noong ongoing yung press con nga dito sa panig naman ng legal counsel ng KOJC, may mga binanggit kasi na certain media outlets or platforms na meron daw na maling impormasyon na ibinalita. So yung isa pa nga dito sa tatlo ay international news agency na ang ibinalita ay tungkol doon sa mga sex slayer na nahanap sa loob ng compound. Samantala yung dalawa naman na local na news outlets, tungkol ito sa underground rooms at saka yung supposed tunnel na nakakonekta raw dito sa compound hanggang doon daw sa hangar. So yun yung isa sa mga kinwestiyon ng legal counsel ng KOJC dahil hindi nga raw, bakit hindi raw kinukuha ang kanilang panig tungkol dito. Pero sinubukan din naman naming mga kawani ng media na ipaliwanag sa kanila kung paano nga ba natin pinapractice yung pagsisiwalat ng impormasyon at ipinaliwanag din natin kasi bigla ang nagkaroon ng imbitasyon na
kami mga kawali ng media, subukin daw namin na kumuha ng permiso sa PNP na silipin itong mga sinasabing sex lair, underground rooms at saka tunnel. Pero yun nga naipaliwanag din kanina ng kawali ng media na technically hindi natin yun obligasyon o hindi yan pwedeng i-obliga sa atin na gawin. At iba yung kailangan na maging proseso pagdating sa ganong mga sitwasyon. So nagkaroon naman ng paliwanagan at humingi naman ng dispensa at ng pasensya ang legal counsel ng KOJC dahil sinabi nga nila na nadadala na rin sila ng heat of the moment, ng emosyon na lumilipas na raw ng 6 na araw. At so far naman, ang naging usapan pa rin namin ay yung, kumbaga meron na kasi ngayon means of communication sa pagitan ng panig ng KOJC tsaka ng media kung saan pwede raw i-relay kung ano pang mga impormasyon na pwede nilang maibahagi. At the same time, yung mga question mula sa media, pwede rin daw namin yun ilapag doon at doon daw nila yun i-address. Yeah, we appreciate na meron na kayong usapan about asking them directly doon sa mga clarification. Linawin lang natin na yung mga lumabas about the tunnel ay yun ay mga legitimate sound bites from the government agencies na in-interview. PNP. And hindi yun, I mean, I'm sure that they're treating it as parang fake news because it doesn't serve yung kanilang narrative. At ang gusto nila, and I understand na sinabi ni Attorney Torreon kanina sa inyo na sana kinuha mo na yung panig nila para daw hindi fake news. Pero actually, it's not about kukunin talaga natin sa kanila. Pero syempre, gagawin. Kaya nga nandiyan ang mga reporters natin. Pero ibig lang sabihin, meron talaga ng interview sa iba So kailangan ilabas yun. So it's not fake news. Hindi porket hindi pa sila natatanong about it. Right, Marymon? So to yan, Sir Joey. Medyo nagkaroon lang din nila ng diskurso na pagdating sa integridad ng journalism. Pero syempre, kailangan pa rin natin i-prioritize kung ano nga bang impormasyon pa yung maipapadala natin sa publiko. Kaya nagpatuloy pa rin naman ang press con kanina. Natapos naman na matiwasay at mapayapa. Pero hindi lang siguro may iwasan na simula nung natapos yung press con kanina, doon kasi yung naganap sa isang food establishment malapit dito sa JMC sa labas ng compound. So, yung mga nakakasalubong na natin na tao, dahil kasi naka-stream din ito sa sound system ng compound, marami ang nakakanood, marami ang nakakarinig. Kaya ngayon na nandito tayo sa labas, dahil may mga nabanggit ng pangalan ng media outlets, hindi ngayon maiwasan na pag may nakakasalubong tayong tao ay may naririnig na tayo muli ng mga masasakit na salita na siguro nag-die down na siya nitong kahapon Pero dahil nga nagkaroon ulit ng bring up tungkol sa ganitong pagdating sa deliver ng balita, bumalik ulit yung ingay sa paligid natin. Kaya nananitili pa rin naman tayong nasa safe na lugar at hopefully nga makahanap na tayo ng middle ground para maipasiwalat na talaga kung ano yung katotohanan na dapat malaman ng lahat. Pagpasensyahan mo na lang, Marymon, dahil masyadong mataas kasi yung standard nila sa objective reporting. Dahil nandiyan kasi yung SMNI Yun yung standard nila, kaya medyo mataas. Kaya kayo nababanatan. Kala ko emosyon ng mataas, ikaw talaga, Ronald. Anyway, yung standard, Yeah. But we will continue covering. Yeah, go ahead, Ma'am Ami. Marymon, anong sunod na legal action na binabalak ng KOJC? Kasi kapag ganyan nagsalita na yung korte, ano pa yung pupuntahan nila? Na hindi tinitigil ng court yung police search. Miss Ami, actually, dalawa rin silang legal counsel nga na nandoon kanina. Pero unang-una muna siguro, pagdating doon sa 29 na miyembro ng KOJC na supposedly sinampahan na ng kaso, nag-umaantabay daw sila sa solusyon para makapag-file ng bail dito sa 29 nga na miyembro na kasuhan. Pero as for tungkol naman dito sa ongoing na search operations, wala silang ibang disclose na impormasyon kung ano ba yung sunod nilang hakbangin. Kasi kanina ang pinakaginawa nila is in-express pa rin nila yung pag-question doon sa pag-implement ng search warrant. Tumawag sila sa atensyon ng otoridad, sa even kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, and then they'll go from there. Yun nga, umaantabay din sila ngayon base rin sa kung ano yung magiging move o galaw ng PNP sa mga susunod na oras o sa mga susunod pang araw kung darating man yun. Okay. Okay. Any other question, Mr. Ronald? Well, ang alam ko kasi nag-uusap na si Learned Ed Linggau at saka si Attorney Torreon. They're okay. So medyo maayos naman dapat ang kanilang communication lines. No? Ayos naman yung kanilang communication lines. Pero mukhang hindi talaga bibitawan. Inuulit ko, naka-lockjaw ngayon ang kapulisan at backed up by the Army tungkol dito sa search na ito.
Dahil inuulit ko, mapapahiya sila kung basta-basta sila na lang nila bibitawan. Lalo na ang kanilang intelligence report ay nandyan talaga. At yung kanilang dalang mga scientific instruments ay sinasabi na meron nga. Unless iba yung mga tao na nandun sa mga bunker at saka tunnel na yan. Okay. No? So parang Ma'am Ami, parang sinusunod na nila finally yung sinasabi ni former Senator Ping Lacson na kung may operasyon, tiko mang bibig at gawin na lang lahat. Yes. Yes. Kaya hindi naman masyado nagsasalita si General Torre, di ba? Yes. Halos hindi nga siya lumalabas sa media. Yeah. Totoo yan, Sir Ronald. Actually, hinahanap din siya ni Attorney Israelito Torion kanina. Hinahanap niya si General Torre. So, medyo nagkakaroon din ng hamunan ngayon sa kung sino mga makakapagsalita to represent yung panig ng KOJC and to also represent yung panig ng pulisya. Kasi yun din yung pinakahinahanap nila ngayon. And siguro isisingit ko lang din ito na nabanggit din kanina nila Attorney Israelito yung presensya raw ng pulisya sa Prayer Mountain and Glory Mountain. So yun din ngayon yung inaalam nila kung ano ba yung ginagawa doon ng pulisya dahil may deployment daw silang nakita. Humihingi rin tayo ng litrato at video kung mayroon sila at ipapadala naman natin kung sakaling mai-share na nila sa atin ito. Hindi, wag natin kalimutan na yung Prayer Mountain ay kasama sa properties ng KOJC at mas malaki yon. At during a Senate hearing, yung isang hardinero doon ang nagsabi na nakita niya na maraming armas ang isinasakay nila Digong at ni Vice President Sara na galing doon sa lugar na yon. No? Kaya, reportedly. Kaya hindi mo masisisi yung mga pulis na papalibutan din o kaya ay iimbestigahan din yung lugar na yon. Dahil lumabas na siya sa isang Senate hearing. Okay. Anyway, so ang ating kasamang si Merrimon Reyes at ilan pang teams natin from News 5 ay at One News 1 PH na nandoon pa to cover hindi lang ang kapulisan kundi pati ang yung sitwasyon ng mga miyembro ng KOJC kasi patas sa ating kino-cover yan. Yes. So go ahead Merrimon and just cover kung ano man ang nagaganap dyan. Thank you very much. Ingat Merrimon.